Ang Lakers ngayon, maraming analyst ang nagsasabi na litaw na ang pagiging contender ng mga to. Dahil ayon naman mismo kay JJ Redick, ang planong araw talaga ng mga to ngayon, pagsabay-sabay yung tatlong core nila na kayang mag-create ng sariling play sa teammate nila. Si Luka, Lebron at Austin Reeves ang tinutukoy dyan ni Redick. Dahil ang pinagustong araw mangyari nitong si Redick, hindi lang maging scoring threat itong si Luka, Reeves at Lebron. Gusto nito mismo na sila mismo ang mag-create ng mga play sa teammate nila. Bale magiging instant nga raw talaga to para sa mga big at wing nila kay Ayton, Hayes at Chimura at iba pa na makikinabang araw ng malaki sa pagiging playmaker ng tatlong core na to, at yung plus na magiging scoring threat pa yung mga to sa opensa. Dahil malinaw na kapag magkasama nga araw si Luka at Reeves bago pa magkaroon ng Lebron, malinaw nga na malaki ang offensive upside ng mga to, mataas ang points at parehas na mataas ang assist dahil sa lawak ng vision at pagiging playmaker ng mga to. Ibig sabihin na hindi lang umaasa ang Lakers dito pagdating sa scoring, malaki rin yung nagagampanan ng mga yan sa pagiging playmaker. Kaya nga malinaw sa pagbalik ni Lebron, hindi nga raw talaga ang pinilit na maglaro bilang dominant creator sa starting nila gaya ng last season role niya. Kaya nga ngayon mas ginamit itong si LBJ sa ball handling, finisher at off-ball threat na nakaabang lang sa play ni Luka at Austin Reeves, at sa ngayon kita nga raw na nagiging effective ang role na yan kay LBJ. Kaya base sa NBA analyst na mayroong ginawang structural system itong si Redick kay Lebron, Luka at Reeves na big three nila na may kanya-kanyang role at hindi sabay-sabay na nagkakaroon ng parehong laro kahit magkakasabay pa yan sa loob ng court. Kaya nakikitang malaking bagay yan na nakakatulong para maiwasan ang overlap at para masulit ang sariling lakas ng bawat isa. Sa laban nila na nangyari kontra sa Clippers, nakita nga raw na nagawa ng mga to na mag-click. Si Luka gumawa dyan ng 43 points, 13 assists, 9 rebounds. Si Austin Reeves may 31 points, 9 rebounds, 3 assists. Samantalang si Lebron may 25 points, 6 assists sa game na yan. Kaya yung tatlong yan nakikitang may malaking contribution sa opensa at sa pagiging playmaker na nagpapaganda ng transition nila. Kahit wala si DeAndre Ayton na starting center, nakuha nila ang panalo sa game na yan dahil sa ganda ng rotationing. Sa statistic ngayon ni LBJ sa pagbabalik niya sa 3 games ngayon sa Lakers, may 17.7 points yan, 5 rebounds, 8.7 assists, at nakikita na ang reduced usage niya sa off-ball role hindi nakakabawa sa pagiging effective niya ngayon sa rotation. Sa halip, mukhang bagay nga raw sa edad niya ngayon yan na nagbibigay sa kanya ng mas balancing role. Sa ganitong setup nakikita na mas nasusulit nga raw ang spacing at pick and roll. May isang aggressive scorer playmaker si Luka, may shooter perimeter threat para kay Reeves, at may veteran finishing decision maker dito kay Lebron. Ang resulta, isang balance at flexible offense na mahirap depensahan. Yan mismo ang nakikita na dahilan bakit mas magiging mahirap nga raw para sa mga opponent team ngayon na pigilan ang opensa ng Lakers dahil mas nagiging effective sa backcourt ang tatlong core na to dahil merong kombinasyon ng talent, basketball IQ at role allocation. Mas mataas ang tsansa nilang makalaban ng mas maayos at mas dominant ngayon sa western o eastern contention, lalo na sa playoffs kapag depensa mas gumana. Mas mataas ang emphasis nila sa system over stars. Yan ngayon yung pinagbabasihan ng mga analyst kung bakit mas nagiging mas contender ang Lakers. Hindi lang sila umaasa ngayon sa isang superstar, may depth at maraming role player at mga key player ngayon sa lineup na mas nagiging suporta ng big three nila. Kahit mas komplikado ang depensa ng kalaban, may paraan silang mag-adjust at mag-generate ng points kahit hindi gaano mag-explode pa sa opensa itong si Luka o Reeves. At base sa ilang analyst na walang duda nga raw na mas gumagana si Lebron ngayon na dahilan bakit mas malakas ang Lakers. Sa flow ni Lebron, kahit bumalik lang mula sa injury, pumapasok agad si LBJ sa magandang stats performance sa game. Hindi niya minamadali, maayos yung shot selection, nakakagawa siya ng points at mas efficient pa ngayon. Hindi nasisira ang rhythm sa rotation nila, meaning na mas madali na nakakapag-adjust nga raw talaga itong si Lebron mula sa bagong sistema, team dynamics at rotation nila. Sa big 3 efficiency, scoring, playmaking na mas nagbago nga raw ang balanse. Hindi lang scoring ang dala kasi ni Luka at Reeves dyan, may assist, rebounding din na ipinapakita nito na hindi sablay ang chemistry nilang tatlo. Mas nagiging balanse pa nga raw ngayon. Sa depth at adaptability ng roster, kahit may absent
o merong injury concern sa starting nila mula kay Ayton, kaya pa rin ang roster at sistema nilang maka-points at manalo ng mas maayos. Nagpapahiwatig nga raw to na hindi lang sila umaasa sa isang manlalaro, may backup plan at maraming role player talaga ngayon na mas nagagamit at nagiging effective. Kaya nga kung magtutuloy-tuloy ang ganitong performance, chemistry, may malaking posibilidad na malakas silang makipagsabayan sa mga top teams ngayon at hindi lang sila basta underdog, dahil nakikitang mas nagiging seryosong kompetensya ngayon sa championship title ang Lakers. Sa playoffs, kung maayos ang kondisyon at maging healthy ang lahat, yung kombinasyon ng talent, superstar, experience at teamwork, posible nga raw na mag-angat sa laro nila at makagawa ng mas malalim na playoffs run. Kaya ngayon nakikita na nagbabago ng araw ang narrative sa Lakers mula sa experiment. May tanong na ngayon sa pagiging legitimate championship contender ng squad na to ng Lakers kasama si Luka Reeves at Lolo Bron ngayon.